A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. As I seek your guidance for the day, I find my thoughts unyielding, confusion crowds my way. But then when I bow to you, the challenges you guide me through, your promises are ever new. I claim them for today. Your will cannot lead me where your grace will not keep me. Your hand will protect me. I rest in your care. Your eyes will watch. Your love forgive me. And when I am faltering, I still will find you there. Each new day's design is charted by your hand and graciously revealed as I see your master plan. Keep my steps faithful when I go. Return me to the joy that your blessings can bestow. Your will cannot lead me where your grace will not keep me. Your hand will protect me. I rest in your care. Your eyes will watch. Your love forgive. And when I am faltering, I still will find you there. Your eyes will watch over me. Your love will forgive me. And when I am faltering, I still will find you there. Today, our text is found in Hebrews chapter 12 and verses 1 to 4. We have read kanina, mga kapatid, sa ating Bible reading, some more verses doon sa chapter 12 ng Hebrews. But in Hebrews chapter 12 and verses 1 to 4, this is what the author says and what the Word of God says. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not resisted unto blood, striving against sin. Now, of course, ang pinaka-keyword para sa atin is the word striving because of our focus. Striving according to His working.
But I'd like for us to consider some things mula sa mga talatang ito. Manalangin tayo, dakilang Diyos, maraming salamat po. Muli, Panginoon, sa simula ng bagong buwan ng Mayo, maaari kami makapagtipon like what we do today, Heavenly Father, as your work, as Lighthouse Bible Baptist Church here in Tatalon. And as we have also, dear God, with us, our loved ones and friends, Heavenly Father, and even those coming from other churches, Lord, as your word is preached, give us hearts open to your truth. Mga kaisipan, mga puso, mga kalooban po namin, Panginoon, na handang tumanggap ng iyong katotohanan, ng iyong turo, Panginoon, ng inyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na ito ay may bunga sa aming buhay at sa kabuuan ng Lighthouse, ng lahat ng pagkilos tungo sa iyong kaluwalhatian. And Heavenly Father, we want to give you praise and glory in everything. And Lord, thank you that we can come together, Lord, today. Bless now this message. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Alam niyo, ang aklat ng Hebreo ay katangi-tangi sa mga aklat sa New Testament. At kung babasahin niyo ang kabuuan, ay may mga pagkakataon na medyo mahirap intindihin. Okay? Kinakailangan na ulit-ulitin ang pagbasa. At maganda na sa atin dito sa Lighthouse, ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi naman patsi-patsi. Okay? In fact, maraming mga mensahe ang naihahayag dito na kinakailangan ilang linggo ang dumaan at uulit-ulitin natin at makuha natin ang yaman ng lahat ng katotohanan. Amen? Parang pagkain lang yan na lahat ng sustansya, lahat ng nutrients ay kinakailangan dumako sa ating buong katawan. Amen? Alam niyo, ito mga panahon nito, porque mainit, medyo nagbabago ang ating katawan. Ako, for example, isang linggo na ako nangangati. Hindi ko maintindihan, ba't ganyan? Ang hirap talaga maging mistiso Yung mistisong matanda, meron palang gano'n, As in, yung nangangati ka, 2 years ago, talagang naging malala ang lagay ng aking balat. Marami na namang kinakailangang ipahid, inumin. Subalit, mga kapatid, ang kailangan ay ito. Ano man ang ating kalalagyan, ay nakakakilos tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Naintindihan niyo ba yon? Yan ang dapat na basic sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat yun ang pinakarason kung bakit tayo eklesiya. Na tayo magbigay luwalhati sa Kanya. Hindi naman tayo maaari magbigay ng luwalhati sa Panginoon na magawa natin ang Kanyang kalooban na ala tayong pagkilos. Okay? We are actually ordained to good works. Amen? So, ibig sabihin, nung tayo'y naging na kay Kristo, binigyan tayo ng biyaya upang sa pamamagitan ng biyaya, lahat tayo ay makakilos. Hindi naman tayo lahat ay pantay-pantay ng pagkilos. Hindi naman tayo lahat pantay-pantay ng kakayanan. Subalit sama-sama bilang eklesiya, ay naroon, mga kapatid, ang lahat ng paanyaya upang ang lahat ay magkaroon ng bahagi. Are you listening? Kaya ang mensaheng ito ay may pamagat na let us. Ayan, let us. Nabasa niyo ba yan? Ha? Let us. Ano sa Tagalog yung let us? Ha? Ano ang Tagalog? Kaso, ang alam niyo hindi let us. Ang alam natin lahat, let it be. Let it be, let it be. Mangyari ang mangyari. Okay na yan. Hindi let us.
Sa ating bansa, mga kapatid, nakakalungkot na walang ganito. Let us. Oh. Sa ating uri ngayon ng mga pinag-uusapan, ang talagang gusto ng tao, let me. Let me. Hindi let us. Let me. Paraanin mo ako. Di ba? Kaya nagkakaroon ng gulo sa kalye. Let me. Oh, yung mga driver, pag hindi mo pinagbigyan, ayaw mo ha, oh, yun. Let me. Yeah, kaya meron mga road rage. Tama ba? Ha? Eh ngayon, malayo pa yung eleksyon. Let me na. Let me. Tanggalin na natin yung mga hindi kinakailangan dyan. Okay, sabi ko nga, alam nyo, itong bagay na ito, ayoko magsalita ng kung ano-ano. Pero, syempre, minsan natatanong ako paano ba talaga ang dapat nating pananaw sa mga nangyayaring ito? Mga kapatid, dito sa Lighthouse, no, hindi tayo sumasangguni sa kung sino, kundi sa kung ano. At anong dapat. Kausap ko nga si Atty. Moses at nakikipagtalastasan ako sa mga kung ano-ano mga platforms, kung ano-ano mga forums. Ang pinag-uusapan hindi naman ito righteousness. Hindi ito issue ng justice. Ito yung issue ng accountability. Naniniwala tayo roon. At ang accountability dapat sa lahat. Tama? Pero yun na lang. Now, mga kapatid, ang kinakailangan nating intindihin, ang dapat na i-memorize natin na phrase ay let us. Mahalaga yan. In what we are as an ecclesia, in what we are as a Lighthouse Bible Baptist Church, in what we are even as a family of God. When I talk of being a family of God, lahat yan ng mayroong pag-ako kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Pero pag sabi natin na ecclesia, we refer to specific works. Amen? Let us. Kahit sa pamilya natin bilang Lighthouse, marami tayo mga churches. Nung tayo nagdiwa ng ating 50th anniversary, we were more than 100 churches in all, even related ones. You know? And we praise God for that. Pero ang sinasabi ko nga sa lahat ng mga Lighthouse, and you bear the name Lighthouse, we need to continue having this phrase true in us. Let us. Amen? Huwag na muna yung let me. Good. Now, dito sa ating teksto mismo. Okay? Alam niyo makikita natin mga kapatid, ang kadahilanan kung bakit tayo ay dapat maka-appreciate ng let us. Sa umpisa, no, before Hebrews 12, syempre, Hebrews 11. Di ba nauna yung 11 sa 12? Kaya ito, wherefore. Ayan, wherefore. Wherefore? Sapagkat yung lahat ng diskusyon doon sa Hebrews 11, yun ang pinaka-summation nito. Kaya nga, okay? So, tayo. Kaya merong let us kasi merong we. Okay? We are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino yung mga witnesses na ito? Ito mga kapatid, yung mga nauna sa atin na gumawa ng gawain ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin nakaganap na sila and they have received their well done. Enter thou into the joy of thy Lord. And they have become actually those that look down on us and kami mga witnesses. And sabi, let us. Nakita niyo ba yan? Let us lay aside every weight. Isang tabi natin, no? Ang bawat at lahat, no? Ng mga kabigatan. Wait, di ba kabigatan? Ha? Hindi mga bilbil yan, mga kapatid. Hindi. Yung mga kabigatan na, yung bang, alam nyo, minsan magbabiyahe tayo, marami kang dinadala, hindi mo naman kinakailangan, di ba? Lalo na yung nakakakita ako ng sasakay sa aeroplano.
Pagkatapos magche-check-in. Kahit yung mga hand carry. No? Ngayon, yung hand carry mo, stricto sila ngayon, ha? Yung 7 kilos lang. Okay? Yan. Ay, lagpas po kayo. Anong gagawin nila? Naku, babawasan. Magbubukas ng mga maleta. Mabuti sana kung mga pera laman. Ay, no? Hindi. No? Alam niyo, yan ang biro ngayon pag nakakita ng maleta anyway, so, yung mga kabigatan na hindi naman dapat natin dala-dala, pero dala tayo ng dala ng kabigatan Tama? Halimbawa, may lumalapit sa akin. Pastor, pwede po kayo makakausap? Sige ka, kung ano bang pag-uusapan? Kasi mabigat po talaga ang buhay ko sige. Ano bang problema mo? Huwag na lang po. Huwag na lang. Magdadagdag pa ako sa kabigatan nyo. Yun nga ang trabaho ko Hindi, sabihin mo, huwag na lang po. Paano ka maiibsan? Nakikinig ba kayo? Alam mo, kinakailangan, intindihin natin na ang ministry ay ganyan. Kaya tayo nag-aabutan ng pag-abot sa bawat isa. No? Ay dito. Pero teka muna, meron pa And the sin which doth so easily beset us. Iba, yung lay aside every weight and yung kasalanan. Mga kapatid, dagdag pa pala yun. Yung sarili mong weight. Tama. Na ikay nakakaapekto sa iyo. Bakit? Kinakailangan kasi, meron namang let us dito, let us run with patience. Hindi lang tumakbo. Okay? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy and so forth and so on. Let us. Nais ko, mga kapatid, na sa simula pa lang ng mensaheng ito, lahat ng ating leader, lahat ng ating pastors men, lahat ng ating mga sentinels, lahat ng ating mga fellowship leaders, lahat ng ating mga teachers, lahat ng mga nangunguna sa mga ministries. Ugaliin niyo natanggapin na kinakailangan sanay tayo sa bagay ng let us. Andyan ba kayo? Hindi ito pagiging pakialamero. Kasi yung pag-uusapan natin na ito ay directed naman Tama? Kaya, bagay mga kapatid na tayo bilang church, let us. Halimbawa, kanina sabi ko, umawit tayo. Let us. Alam niyo, magandang umawit sa lighthouse Kaya gustong-gusto ko ako nagpapaawit minsan kasi gusto ko, sa totoo lang, nakikita ko kayong umaawit. Oo. Yun ang isang bagay na distinct sa lighthouse, yung ating awitan. Kahit yung wala, parang hindi ko maawit, napapaawit ka. Tama? Minsan nga, sinasabi ko, kung hindi mo alam yung awit, itula mo na lang, basahin mo na lang yung lyrics. At least sumabay ka. Let us. Amen? Alam niyo ba na tayo na lang ang church na may choir loaf? Halos lahat naman tayo, mga Baptist, may choir pero walang choir loaf. Tinanggal na yung choir loaf Kaya ang nangyayari, yung let us nila, yun lang. Pero yung let us ng mga ito, nananatili dyan. Bakit? Kasi sabi ko, hindi lang kayo nandyan para umawit. Para makita kayo, hindi kayo natutulog. Hindi ba? Hindi naman yun. Pero nakikinig kayo, ganyan. Let us. Yung orchestra, may let us kayo. Tama? Yung mga staff, may let us kayo. Yung mga klase ng LED, may let us kayo. Tama? So, yan mga kapatid.
Abi, pag linggo na, magkaroon tayo ng preparasyon pag Sabado para handa tayo. Let us tayo. Amen? Lalong mabigat yung let us kapag kinonsidera mong marami kayong kumikilos eh. Kinakailangan may paghahanda kayo, may preparasyon kayo eh. Tama ba? Let us. Sa opisina, sa mga corporate, hindi ba tama lang pag-usapan ng let us? Ang management is actually about let us. The corporate principle is actually about let us. Government is about let us. Hindi ba Rene? Okay? Ang mga eskwelahan is all about let us. Kaya nga kahit sa eskwelahan, you divide your students according to teams, let us. Amen? Ang community, may let us din dyan. You see? Ba't hindi natin pag-uusapan? Now, alam niyo mga kapatid, itong dalawang terms, no? Itong term na better and let us, they actually appear almost in the same number sa buong book of Hebrews. Obserbahan niyo, basahin niyo yung buong book of Hebrews. Palaging better, better, better. Tapos let us, let us, let us. Alam niyo, papasalamat ako kay Dr. Robert kasi nung pumunta kami doon sa Tandansora, ito yung kanyang Bible study. Naalala ko, meron akong mensahe niyan. 2007 pa. Nung nire-review ko yung aking outline kanina ng umaga, kailan ka ba pinreach yung let us ng Hebrews? 2007. Pero siyempre nung araw, iba naman yung setting ngayon eh. Okay? Abay, that was almost 20 years ago. Di ba? Oh, pero mga kapatid, palagay ko naman, through the years, 20 years, no, na dumaan ang maraming panahon, abay, natututo tayo eh. Nagkakaroon tayo ng panibagong paglago. Yung let us nung araw, iba yung let us ngayon eh. Tama. At mga kapatid, tandaan nyo ito, mas challenging ang let us ngayon kaysa sa let us nung araw. You agree? Do you agree? Yung bang maghatak ka, o gawin natin ito, gawin natin ito, halika, sumama ka, gawin natin ito. Mas mahirap gawin yan ngayon kaysa nung araw. Good. Kahit maglaro nung araw, madaling kumuha ng kalaro nung araw eh. Ngayon, kumuha ka ng kalaro, ay, Bishop, pasensya ka na, busy ako eh. Oo. Oh, may excuse pa. Ay, mag-usap tayo. O sige, pero ba Zoom na lang? Kahit nga dito eh. Oh, halika kayo. Sama tayo rito. Let us. Okay? Kahit may kakayanan, no? Kahit may kakayanan, nililimitahan natin ang ating sarili. Bakit? This time now na narito tayo mga kapatid, ang daming mga reservations sa mga tao. Di ba? Ang daming mga kung ano-anong iniisip. Pagdududa. Nababalot tayo sa mga pagdududa, kaya wala tayong let us. Nababalot tayo sa mga reservations. Nababalot tayo sa mga sarili-sariling mga kapritsyo, sarili-sariling mga, pati mga pamahiin. Di ba? Mga beliefs. Nababalot tayo sa lahat ng bagay na yan eh. Tama ba? Halimbawa, kayong mga pamilya. Alam niyo ba na ang hirap-hirap ngayon? Na pati yung pamilya magsama-samang lumakad? Tama, mali? Hello? Kahit magyaya ka eh. Yun lang. Pag may birthday, pwede naman. Diba? Pag may birthday, sama-sama tayo. Pag walang birthday, bahala kayo sa buhay nyo. No. Okay? Kinakailangan magkaroon pa ng kabigatan at problema bago mag-let us. Kaya ito, kami mga matatanda ngayon, pumunta kami nung namatay si Mandy Herrera. Nakita-kita kami. Ba't kami nakita-kita? Let us. Uy, magkita-kita tayo. Tara. Sige, bakit? May patay eh. Sabi sa akin, Bishop, kailan tayo magkikita ulit? Tayo mga natin. Pag-usapan na natin kung sino susunod na patay para i-schedule na natin. Ikaw naman sabi, ganito naman yung totoo eh.
nagiging buhay lang tayo sa, tara, magkita tayo. Pag may patay lang, edi ilagay na natin kung sino susunod. Natatawa sila ganun paano pag walang namatay, di wala na naman to. Alam niyo ito, maganda ito. Nakita-kita kami ng mga kababata ko sa Sunday school. That was, wag na. Basta nakita-kita kami. No? Abay, mga kaedad ko na. Yan. Alam niyo, kasi nung araw kami, iba yung kantahan namin nung araw na young people kami. Oo. Iba, masigla kami kumanta Sabi ko, Carl G, ikaw bahista ka. Ito. Lahat ng instrumento meron magkita-kita tayo. Doon tayo sa Lighthouse Manifold Grace. Tayo ang tutugtog. Okay? Pero lahat ng mga awit natin nung araw, magkantahan tayo the way we used to sing. Okay ba yun? Tatawagin ko lahat ng mga sintonado sa Lighthouse. I mean, sige, gawin natin. Ano palagay nyo? Okay kayo? Ha? Amen? Kaya nga, sabi ko kay Zios, alam niya pa ba yung mga chorus nung araw? Alam niyo nung araw, kayo mga young people, Linda, alam mo yan, gumawa pa ako ng booklet ng 250 choruses. Kinakanta natin nung araw yan. Naalala niyo ba yon? Ha? Ako pa nagpiprint nun Ngayon, hindi na nila alam. Kasi walang let us Now, the terms better or let us appear the same number of times in the whole book of Hebrews. I think 13 or 15 times. In respect to the use of the word better, the book of Hebrews presents the Lord Jesus Christ as absolute and superior in His being. Better. Okay? Wala nang masihigit pa sa ating Panginoon. Kasi nga, ang problema ng mga Hebreo, ng Israel, ay wala silang pagkilala sa ating Panginoon hanggang ngayon. Kaya the book of Hebrews presents the Lord Jesus Christ as how He should be. Na hanggang ngayon, they reject. Pero sa atin, mga kapatid, wala dapat tayong problema dyan. Amen ba? Okay. Ibig sabihin, kung meron tayong dapat tingnan, kung meron tayong dapat na pakinggan, kung meron tayong dapat na puntahan, kung meron tayong dapat i-focus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yun. Amen? That's the Lord Jesus Christ. Walang kapalit. Walang kapantay. Amen? Lahat ng siya, lahat ng sa kanya, lahat ng luwalhati, lahat ng karangalan, lahat ng kalakasan, lahat ng kadakilaan, siya. Amen? Wala. Pati amen, walang let us. So generally, the use of the word better applies to the new covenant being better than the old covenant. Pero hindi yun ang mensahe natin. Amen? So, anyway. Pero ano naman yung let us? Yung gamit ng let us sa book of Hebrews, mga kapatid, it serves as a call to action. Hindi ka pwede mag-let us na wala kayong gagawin. Tama? Lalo pa, nabanggit ko kanina, na ang eklesiya, the work of the Lord, is a work of all. Hindi lang ito gawain ni pastor. Hindi lang ito gawain ng pamilya ni pastor. Hindi lang ito gawain ng staff. Gawain ito ng lahat. Amen? And yung let us, it serves as a call to action. Mga kapatid, let's talk about this. Binanggit ko sa mga nakaraang buwan, na ang panawagan ng Panginoon, lahat tayo may panawagan. Okay? Kaya nga sabi, come unto me. Yun, may panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Of course, panawagan para sumampalataya sa Kanya. Subalit, ang panawagan, mga kapatid, ay hindi panawagan para magkaroon ka ng title. Para magkaroon ka ng posisyon. Okay? Ang panawagan ng Panginoon ay hindi panawagan para magkaroon ka ng poder. No.
Minsan nakakarinig ako, Pastor, kasi tinawag ako ng Panginoon na maging ganito. Hindi. Hindi. Kagustuhan mo yun. Kahit sabihin mo vocation yan, no? Abay, nakita mo at naramdaman mo na nandun ang iyong kakayanan. Tinutulak ka ng iyong kakayanan. Tinutulak ka ng iyong nakagisnan. Tinutulak ka ng iyong interes. Nakikinig ba kayo? Tinutulak ka ng kung ano ang mga bagay na pinagpapahalagahan mo. Lahat tayo meron yan. Nakikinig ba kayo? Huwag nating idamay ang Panginoon sa mga bagay na gusto natin. Lupit naman yan, Pastor. Yan ang totoo. Okay? Ngayon, mga kapatid, kaya pinagpapahalagahan natin ang environment natin sa bawat isa sapagkat ang environment magtutulak sa iyo sa kung anong gusto mo sa buhay mo. Nakikinig? Kahit magtanong ka sa mga psychologist, magtanong ka sa mga may scientificong kaisipan, kung saan ka namulat, paano ka pinalaki, yan ang bias mo. Tama? Kaya nga yung mga bata, gusto nilang maging katulad ng tatay nila. O ngayon, wala naman yung tatay. Kaya ang ginawa, ang pinanood lahat sa bata, Spider-Man, Batman, Superman, Marvel superheroes, kaya mga bata yun ang nangyari. Naisip niyo ba yun? So lahat tayo, merong gayong interes, merong gayong gusto. Yan ang gumigising sa atin. Why? Because this mind of ours, ito ay parang AI. Lahat ng i-feed mo dyan, yan ang pupuntahan. Tama? Okay. Kapag naghanap ka ng isang item sa social media, magugulat ka. Yan ang bubulaga sa iyo. Correct? Halimbawa kayo, mahilig ka magmotor. Subukan mo maghanap ng motor. Ng scooter. Sa susunod na search mo, bubulagain ka ng lahat ng scooter. Electric scooter. Ganyan, hinanap mo. Ganon talaga bubulaga sa iyo. Bakit? Kasi yun ang interest mo eh. Ang problema, nahihirapan ang tao tumingin sa kung ano ang panawagan ng Panginoon at panawagan ng katawan mo. Maliwanag mga kapatid, na ang panawagan ng Panginoon ay ang kanyang kalooban, kanyang kaluguran at kanyang luwalhati. Yan ang panawagan ng Panginoon. Hoy, ito ang sinasabi ng Panginoon. Halika rito. Maging anak kita. Maging ligtas ka. May kapahamakan ka. May kaligtasan ka kay Kristo sa anak ko. Manampalataya ka. O akala mo yun lahat. Hindi. Matapos kang manampalataya, may lakad ka at tunguhan mo ang lahat ng kaluguran ko, lahat ng kalooban ko, lahat ng luwalhati ko. Yan ang sinasabi at yan ang panawagan ng Panginoon. Tama? So, ibig sabihin, wag mo sasabihin, kasi pastor, tinawag ko ng Panginoon, mag-i-engineer bukas, wala ka nang gusto sa engineering Paano yung panawagan ng Panginoon? And there's a Bible verse that says, the call of God has no repentance. Kaya, palagi yan, walang repentance ang panawagan ng Panginoon na tayo bilang nasa Kanya ay tumungo sa direksyon ng luwalhati niya, ng kaluguran niya, at ng kalooban niya. It is a call to action so that we can do those things. Let us. Amen ba? Maraming kahit mga pastor, kaya mga churches, hindi na naiintindihan. Akala nila dito ako tinawag hindi rin lugar. Sabi, pastor, tinawag ako ng Panginoon doon sa Cambodia Paano mo nalaman? Di ba? Kasi naramdaman ko So, ang panawagan pa nararamdaman.
binibase mo sa emotion mo. Hindi. But it is a call to action. When the Bible says, let us, it is a call to action sa lahat. Sa ating lahat. At lahat tayo nagtataglay ng calling na yan. Mga kapatid, ang kalooban, ang kaluguran, at luwalhati ng Panginoon is always something that is based on action. Amen. Kasi anumang kalalagyan natin, magkaroon tayo ng sakit, maging terminal tayo, may magagawa ka pa rin. Pastor, paano pag wala kang kamay? Yung isip mo, that's doing. Think on these things. That's doing. Amen ba? Hello? Yun ang sabi ng Bible. Think on these things. Ibig sabihin, mga kapatid, ang action natin nasa kalooban natin, nasa isip natin. Amen. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, bago tayo kumanta pwede bang ngumiti muna kayo? Ayan. Kasi, ang nakikita ng Panginoon, hindi naman yung gawa, kundi yung nasa kalooban natin. Yun ang unang kilos. Amen ba? Bukod dyan, mga kapatid, itong let us, it makes an emphasis on a collective responsibility. You realize this. Lighthouse Bible Baptist Church exists, for the glory of God. And in that respect, we have a responsibility. And it is collective. Amen. Mga kapatid, hindi pa ako nagsisimula mag-introduction. Ang binibigay ko pa lang yung premise ng let us. Bakit let us? Okay? So, the term itself, let us, ay nag-aano na sa atin, nagigising na sa atin. Nag-i-emphasize na. Pwede naman ako manahimik Pastor, wag mo na ako isama dyan. Hindi, let us. Pastor, ang kulit mo Oo. Kaya nga minsan mga kapatid, naiintindihan ko, sometimes when I do this, naaawa na lang kayo sa akin Please, pwede ba wag maging basis ng ating ministry yung kaawaan? Ha? Baka mamaya sabihin niyo pa sa akin, Pastor, habang nandiyan ka, lalo na! Tama? Itong ginagawa natin bilang lighthouse, mga kapatid, hindi ito base sa aking presensya dito. Good. Ito, bibiruin na naman ako mga kapatid ko. Bakit? Papasok na ako sa linggong ito sa edad nung namatay si tatay. Ito naman, tol, kaedad mo na si tatay nung namatay. Kaya ang sasabihin ko, Amen! Kaya sama-sama tayo, let us. Sasabihin ko, ikaw na lang. Pero mga kapatid, it should be a call, an emphasis to a collective responsibility. Hindi mawawala yung let us pag wala na ako. It continues. Amen? Now, for how we continue to extend ourselves to you. Diba? Natapos na tayo ng pandemic, tama? Alam ba, naalala niyo ba yung pandemic? Di ba ang hirap nun? Ha? Hindi niyo na naalala Naalala ko si Dr. Aika, pambihira. Isang tawag, kahit anong oras, gising. Totoo yun. Pero thank you sa ating Lighthouse Watch. Kasi kahit ngayon, ang ating Lighthouse Watch kumikilos. And I'm glad for Nurse
Noemi. Oo. Si Dr. Jervy, kahit nung Olgo, may inoperahan pa eh. Di ba? Yes. Alam niyo, yung ating ngang TGLFI, nakikilala na marami tayong tinutulungan kahit di ka taga-lighthouse. Why? Because it is a collective responsibility. Amen ba? Oh. Magkaroon ng disaster, we have a collective responsibility. At lalo na, yung emphasis ko kanina, lahat ng ating ministry, merong component yan ng evangelism. It is a collective responsibility. Correct? Next. Nasa let us pa lang, di tayo matatapos dito. Pero I need to say this. It prompts us, let us, to move beyond each individual's capability. Tama? Kasi, kapag sinabi mong let us, ali kayo, gawin natin to. Immediately, you put yourself sa isang kalalagyan na hindi mo kaya bilang isa. Tama? Amen? So, yun ang ibig sabihin ng let us. It prompts us to move and do something beyond each individual's capability. May nagtanong sa akin, sabi niya, Bishop, gaano po ba talaga kalaki ang lighthouse? Sabi ko, kukumpara sa inyo, hindi kami mega-mega. Oo. Pero hindi naman kami sardina, sabi ko eh. Ang sistema kasi ng lighthouse, marami. Yun nga yung tinatanong ko kasi kahit saan ako pumunta, may lighthouse eh. May lighthouse ako nasasalubong, naririnig. Ayun na nga. Oo. Mas maganda naman talaga yun. Di ba? Pero, alam nyo, isipin nyo yung nangyari ng Olgo. Magagawa ba natin yun kung tayo lang? Ano palagay niya? Magagawa ba natin yun kung tatalon lang? Hindi. You see? Kaya, we cannot have the glory alone. I mean, we cannot have the credit alone. It is a collective responsibility and we went beyond our own capability. At lahat naman tayo dapat mayroon gayong realization. Amen. Hindi lang yan. Every time there is a let us, it sets us forward to our calling. Bakit kanya? Ito ang panahon, mga kapatid, na titigil at titigil tayo. Magpapahinga tayo. Totoo yan. Napapagod ba kayo? Of course. Tumatanda ba kayo? Yes. Ha? Oh. Pwede naman tayo magpahinga. Okay naman yun. Subalit, kinakailangan ma-set up tayo forward. Good? Hindi naman napipigilan ang problema eh. Napipigilan niyo ba yung pagtanda? Hindi. Napipigilan niyo ba yung inyong katawan? Hindi eh. You see? Yung mga pangyayari, alam niyo, for example, itong mga bata, nagugulat nga ako, yung kumanta kanina rito, lalaki na eh. Oh. Ito si Mojo. Ang bihira. Namamasyal kami sabi sa akin ni Reza, Papa, mas malaki na sa'yo si Zepa. Oo? Oo nga, mas malaki na eh. Nandun siya kanina, nagsusuot ng jacket. Sabi ko, Zepa, halika, suot mo itong maliit na, medyo maliit kung ano. Ayun, sinuot niya. Obe, tama na sa kanya. May tagapagmana na ako ng pambihira. Mapipigilan niyo ba yan? Hindi eh. Yung ugali ng adolescent, mapipigilan niyo ba yan? Hindi. Lalabas at lalabas yan. Maghahanap yan ng identity.
maghahanap ng respeto. Tama? Kayo mga magulang. Maghahanap, respetuhin mo ako, ganyan. Mga kapatid, itintindihin nyo ito. Minsan tayo mga magulang, nagdidemand tayo ng respect sa mga bata. Tama, mali? Ha? At ginagamit natin, porke magulang tayo, we ought to be respected. Tama. Correct? Pero mga kapatid, respect, no? Hindi lang earned, but respect, listen carefully, involves, let us, being there. Halimbawa, marami ako involvement. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, kasi ang dami mong sinasamahan eh. Of course. Pero nakita mo, how they respect this person. Why? Because I joined them. I mingled with them. I extended myself to them. If you do not extend yourself, even to children, and especially considering that they are growing up, you will lose respect. Nakikinig ba kayo? I mean, you need to be with them. Kaya yan ang problema ng mga distant parents. Nawawala sila eh. Tama? So, hindi lang yan, respect is earned. No, respect begins when you're there. When you join them. Okay? Yan ang isang bagay, mga kapatid, na kinakailangan pag-aralan natin. See, we cannot actually be set to moving forward to our calling kung wala tayong let us. Alam naman natin lahat. Kaya ang ating ministry is a ministry that extends to everyone. Good? Naalala ko, nag-anniversary ang ating Lighthouse Qatar. Sa Zoom. That's good. Nakita ko yung ating mga kapatiran doon. Nagaling sa Kenya, galing sa, Ghana. No? Andun sila. Alam niyo tumutugtog pa nga si Samuel ng piano. Pagkatapos ng tinugtog pa yung kanta ko, siya. We need to be set to moving forward. And then, lastly, sa bagay na ito, hanggang dito lang muna tayo. Ngayon lang ako nag-preach ng ganito ito lang ang outline. Take note kung sino nagsasabi ng let us. It's this. Hanggang ngayon, pinagtatalunan kung sino ang author ng Hebrews. Did you know that? Hanggang ngayon. Kung si Paul, kung si Luke, kung si Barnabas. No? Okay? Meron pa ako nabasa. Baka raw ang sumulat ng Book of Hebrews ay si Priscilla, yung asawa ni Aquila. Bira, ibang klase itong pananaw na ito. Pero problema ba natin yun? Hindi. Because this is the Word of God. And let me tell you this. It is the Word of God that enjoins us. Let us. And not simply enjoins us. Ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ay ito. Kapag tumugon tayo sa let us, the Word of God comes along us. Hello? Let us. Kasi, si Tony, alika Tony, sama tayo, gawin natin ito. Iiwanan ko ba siya? Hindi Sasamahan ko siya all the way. So when we take heed to the Word of God, when it says, let us, and we take heed, it means the Word of God
keeps alongside. I will never leave you nor forsake you. Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, thank you. Thank you, dear God, for this message. And sometimes, dear God, we need to come to a point of many realizations, Panginoon, sa buhay namin. At hindi lang sa amin bilang eklesiya, bilang lighthouse. Sa amin bilang mga individual. Sa amin bilang mga pamilya. Sa amin bilang mga fellowship groups. Higit sa lahat, Panginoon, sa amin bilang iyong gawain. And you constantly say this to us, let us. The heroes of the faith and all those who have gone on before, even the writers in New Testament, all the apostles, dear God, who is, dear God, our very foundation. With Christ himself being the chief cornerstone, and you bring this truth to us, let us. Heavenly Father, we recognize, Panginoon, na hindi mo kami iniiwanan. Palaging, Panginoon, kayo nangunguna sa amin. Subalit, O Diyos, malaan namin, ma-realize namin na kayo mismo nang sasabi sa iyong salita, let us. Ilapit niyo kami, Panginoon, sa inyo. Gawin niyo, Panginoon, ang imbitasyon na ito. Halika, gawin natin ito ay maging totoo sa aming lahat, Panginoon. Magkaroon kami ng kababaang loob. As every head is bowed and every eye is closed. Isang awit, ready. Ready to suffer grief or pain. Ready to stand the test. At habang inaawit ito, if God spoke to your hearts today, if somehow the still small voice of the Spirit tells you, let us, would you? Would you consider? Would you take heed? Sing the song. Ready to suffer grief or pain, ready to stand the test, ready to stay at home and send others if he sees best, ready to go, ready to stay, ready my place to fill, ready for service, lowly or great, ready to do his will. Sing the next verse. Ready to go, ready to bear, ready to watch and pray, ready to stand aside and give till he shall clear the way. Ready to go, ready to stay, ready my place to ready for service, lowly or great, ready to do his will. Siguro, pag-aralan natin mga kapatid kung paanong sabihin yung hali kayo, tayo na, gawin natin to sa ating pamilya, sa ating mga ka-workplace, sa ating mga fellowship groups, sa lahat. Let us. Let us do the will of God. Let us do the things that please Him. Let us do all things for the glory and praise of our God. Let us. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, our preachers will come and stand up front. Baka nandito ka, hindi ka pa ligtas. Wala ka pang Kristo. Halika, sumama ka rito. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas.
Kung ikay ligtas na at tinanggap mo na siya, sigurado ka, abay, magsimula ka nang sumunod sa Kanya. At ang simulaan yan ay nasa baptism. Then be baptized. Kung halimbawa naman ay hindi ka involved sa mga ministries, you have not actually extended yourself to any specific area of ministry. When you know very well na you can, then why not? Someone came to me and said, Pastor, I would like to really be involved doon sa Lighthouse Manifold Grace Center. Yes, amen. That's one of our let us na mga areas. Many things. Amen? In every ministry, in every engagement, let us. Okay? Would you come and be saved? Would you come and follow Christ in baptism? Would you come and be a part of any specific ministry? Would you be a part of everything done that pleases God? Sing the next verse. Ready to speak, ready to think, ready with heart and brain, ready to stand where He sees fit, ready to stand the strain, ready to go, ready to stay, ready my place to fill, ready for service, lowly or great, ready to do His will. Amen. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.